today? Man, he's weird. Oh my gosh, Mom! Sa loob ng isang military-sanctioned research lab, isang daga ang hindi sinasadyang tumakbo papasok sa isang hawla sa paghahanap ng makakain, ngunit sa halip na makahanap ng pagkain at tubig, ito ay naging biktima ng isang hindi nakikitang halimaw. Ang invisible na halimaw ay nakita lamang nang ang dugo ng daga ay nadungisan ang matatalas nitong pangil. Sa ibang lugar, si Dr. Sebastian Kane ay nag-overtime sa kanyang apartment upang bumuo ng isang formula upang i-reverse ang procedure na ginagawang invisible ang subject. Huminto siya sandali upang humanga sa kanyang sexing kapitbahay sa kasunod na gusali habang nagpapalit ito ng damit. Ang pagnanasa ni Sebastian na makita siyang hubad ay nauwi sa pagkadismaya nang isara ng babae ang mga kurtina sa bintana ng kanyang kwarto. Habang naglalakad siya sa paligid ng apartment, bigla siyang nakaisip ng isang breakthrough, kaya agad niya itong sinubukan sa computer. Hindi nagtagal, tinawagan niya ang kanyang kasamahan at dating kasintahan na si Linda upang iulat ang kanyang tagumpay. Sa video call, napansin niya ang isang lalaki sa kama ni Linda at tinanong kung sino ito, ngunit inilayo ni Linda ang kamera mula sa kama at ipinahayag na wala nang pakialam si Sebastian sa kanyang buhay pag-ibig. Not your business. Matapos ipakita kay Linda ang breakthrough formula, inutos niya rito na tawagan ang kanilang kasamahan na si Matt, upang ihanda ang gorilla na si Isabel upang makapagsagawa sila ng live test. Pagkatapos ibaba ang tawag, ginising ni Linda si Matt at sinabihan siyang kailangan nilang pumunta agad sa laboratorio dahil na-crack na ni Sebastian ang reversal formula. Sinabihan siya ni Linda na dapat silang sumakay sa magkahiwalay na sasakyan para ilihim ang kanilang relasyon kay Sebastian. Ipinahiwatig ni Matt na kailangan nila itong ipaalam kay Sebastian sa isang punto, kaya tiniyak sa kanya ni Linda na gagawin niya ito balang araw. I'm just waiting for the right time. Pagdating nila sa lab, dumiretso si Matt sa kulungan ni Isabel para patulugin ang invisible na gorilla, ngunit bago pa niya ito maturukan ng gamot, kinagat siya ng hayop at tumakbo palabas ng kulungan. Habang hinahabol ni Matt ang unggoy, nakasalubong niya si Sebastian sa pasilyo. Pagkatapos kunin ang tranquilizer gun, nakipagpustahan si Sebastian ng $10 at sinabing siya ang unang makakahuli kay Isabel. $10 says I nail her first. You're on. Nang makorner ang gorilla, binaril siya ni Matt gamit ang tranquilizer, ngunit hindi ito tumama. Agad itong sinundan ni Sebastian ng isang shot at tinamaan ang unggoy, at agad itong nawalan ng malay. You owe me 10. Si Dr. Sarah Kennedy, ang lab veterinarian, ay biglang pumasok at kinumpronta si Sebastian tungkol sa pag-inject ng bagong formula kay Isabel nang hindi man lang ito sinusubukan. Ikinatwiran ni Sebastian na ang pag-skip sa mga test ay makakatipid sa kanila ng oras. Pinutol ni Linda ang kanilang pagtatalo upang sabihin kay Sebastian na handa na ang laboratorio. Matapos suriin ang vital signs ni Isabel, inisprayan ni Sarah ng dye ang mga braso ng gorilla at tinapik ito bilang paghahanda sa ineksyon. Habang naghahanda na si Matt na turukan si Isabel ng formula, inagaw ni Sebastian ang syringe mula kay Matt at sinabing ang karangalan ay dapat na mapunta sa kanya. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagturok, ang serum ay dumaan sa mga ugat ng unggoy at pumunta ito sa puso. Ang research team ay labis na namangha nang maging visible na ang mga mahahalagang organs ni Isabel. Gayunpaman, nagsimulang gumalaw ang gorilla sa sakit habang tumataas ang presyon ng dugo at tibok ng kanyang puso. Hindi nagtagal, nagsimulang dumanas ng cardiac arrest ang unggoy at kalaunan ay nag-flatlines, kaya ilang beses siyang ginamitan ni Linda ng defibrillator. Inutos ni Sebastian kay Matt na magbigay ng intracardiac injection matapos walang makuhang tugon, ngunit bago pa man maturukan ni Matt ang gorilla, muling tumibok ang puso ng hayop. Habang nagiging maayos ang kanyang kondisyon, unti-unting nakikita ang katawan ni Isabel. Nang gabing yun, ipinagdiwang ng research team ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pagkain sa isang mamahaling restaurant. Sa sandaling mag-isa kasama si Linda, ginunita ni Sebastian ang kanilang nabigong relasyon at ipinahiwatig na gusto niyang makipagbalikan dito. Gayunpaman, ang kanyang pag-asa na muling buhayin ang kanilang relasyon ay agad na nasira nang mapansin niya itong lumalayo nang sinubukan niya itong halikan.
Pagkatapos nito, bumalik si Sebastian sa laboratorio at tiningnan si Isabel. Meron ding asong invisible doon, na kanyang hinaplos at tinanong kung ano ang pakiramdam ng hindi nakikita. What's it like? Kalaunan, inilahad ni Sebastian ang kanilang mga natuklasan sa isang Pentagon Committee. Nang tanungin ni Dr. Kramer si Sebastian kung paano nila nalutas ang problema ng reversion, nagsinungaling siya at sinabing hindi pa nila ito nalulutas, na ikinagulat ni Linda at Matt. Sinabi ni Kramer na kailangan nilang makita ang mga resulta sa lalong madaling panahon at kung hindi nila ito mapapagana, hahanap siya ng papalit sa kanya. Galit na galit sina Linda at Matt sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Sebastian na kapag inireport nila ang kanilang mga natuklasan, tuluyan ng kukunin ng Pentagon ang kanilang proyekto. Ang kanyang ideya para sa kanilang susunod na hakbang ay ang sumabak mismo sa human trial ng walang pahintulot. Pagbalik nila sa laboratorio, sinabi ni Sebastian sa iba pang miyembro na nakakuha sila ng pahintulot na ituloy ang human trial dahil nagboluntaryo siya. Nang maramdaman ang pangangamba ng koponan, ipinaalala sa kanila ni Sebastian na matagumpay nilang naibalik ang 7 unggoy sa nakalipas na 4 na linggo. Binigyang diin niya na ang human testing ang susunod na lohikal na hakbang kung gusto nilang ipagpatuloy ang proyekto. Kapag natapos na nila ang procedure, mananatiling invisible si Sebastian sa loob ng 3 araw bago isagawa ang reversal. Sa araw ng procedure, sinabi ni Matt kay Sebastian na maaari pa rin siyang umatras, ngunit determinado si Sebastian na maging unang tao na magiging subject sa kanyang eksperimento. Sa operating table, kinuha ni Sebastian ang formula mula kay Linda, at sinabing tuturukan niya ang sarili para hindi masisi si Linda kung may mangyaring mali. Hindi nagtagal pagkatapos niyang iturok ang serum sa kanyang ugat, nakaramdam si Sebastian ng panginginig sa kanyang braso. Bigla siyang napaigtad dahil sa sakit habang nagsisimulang maglaho ang kanyang balat. Nang makita ang kanyang unstable na tibok ng puso, si Carter Abbey, ang emergency medical technician, ay agad na dinala ang defibrillator sa tabi ng operating table. Ngunit bago pa nila siya magamitan ng aparato, nagsimulang mag-stabilize ang tibok ng kanyang puso kahit na namimilipit siya sa sakit. Hindi nagtagal, nawalan ng malay si Sebastian habang unti-unting nagiging invisible ang kanyang katawan. Pagkatapos ng 17 oras, sa wakas ay nagising na si Sebastian. Agad na naglakad si Sebastian papunta sa salamin para tingnan kung talagang naging invisible na siya. Pagkatapos ay naglakad siya kasama sina Matt at Linda papunta sa lab para hayaan ang iba pang miyembro ng team na mamangha sa kanyang pagiging invisible. Agad niyang sinimulang guluhin ang lahat, hanggang sa kumuha si Frank ng isang pares ng goggles at nakita siyang nagtatago. Kalaunan, ipinaalam ni Linda kay Sebastian na isa sa mga miyembro ng team ang mananatili sa kanya kung sakali mang may kailanganin siya. Bago umalis, sinabi ni Linda kay Sarah na darating si Carter ng alas 6 ng umaga habang siya naman ay babalik ng alas 8. Habang natutulog si Sarah, nilapitan siya ni Sebastian at hinaplos ang kanyang buhok, sinusubukang alamin kung gising siya. Hindi nagtagal, sinimulang tanggalin ni Sebastian ang butones ng kanyang damit at hinawak-hawakan siya ng hindi naaangkop. Nang magising si Sarah, napansin niyang nakabukas na ang kanyang damit, kaya tinanong niya si Sebastian kung kasama niya ito sa silid. Nang tumingin siya sa monitor, wala si Sebastian sa kanyang higaan, ngunit bumalik ito at humiga nang lumingon si Sarah. Sebastian? Kinabukasan, sinabi ni Sarah kina Linda at Matt ang kanyang hinala na may ginawa si Sebastian sa kanya habang natutulog siya. Gayunpaman, sinabihan sila ni Sarah na huwag kumprontahin si Sebastian dahil hindi pa rin siya sigurado kung may nangyari. Nang tanungin ni Matt si Sebastian tungkol sa kanyang pagkawala sa silid, ipinaliwanag ni Sebastian na lumabas siya para kumuha ng kape. Pagkatapos ay tinanggal na ni Sarah ang medical device mula sa kanya, at ginawa siyang mas hindi komportable ni Sebastian. Are you looking at me? Samantala, pumunta si Janice sa banyo, ngunit naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya, kaya isinuot niya ang thermal goggles para makajingle. Nang gabing yun, shift ni Linda sa laboratorio. Nagtatrabaho siya sa serum, nang simulan din siyang guluhin ni Sebastian sa pamamagitan ng paglipat ng kanyang coke sa paligid ng lab. Sinimulan niya itong i-massage at tinanong kung gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng nakikipagpalakpakan sa isang lalaking invisible, ngunit tinanggihan niya ang kanyang pagnanasa. 3 araw pagkatapos ng procedure, inihanda ng team si Sebastian para sa reversal. Matapos siyang turukan ni Matt ng formula, huminga ng malalim si Sebastian at sinabi sa kanila na merong mali. Hindi nagtagal, nagpagulong-gulong siya sa mesa at kumalas sa mga tali, kaya hinawakan siya ni Matt at Carter.
Gayunpaman, nagawa pa ring bumangon ni Sebastian mula sa mesa matapos ihagis si Carter sa kabilang panig ng silid at sipain si Matt sa mukha. Ang kanyang katawan ay sandaling naging visible, ngunit bumagsak siya sa sahig at nawalan ng malay. Nang maibalik na nila siya sa mesa, natuklasan ni Linda na wala ng pulso si Sebastian, kaya isinagawa ni Matt ang CPR sa kanya. Kalaunan ay bumalik na rin ang pulso nito, at ang kanyang katawan ay unti-unti na muling naging invisible. Nang magising si Sebastian makalipas ang ilang oras, sinabi sa kanya ni Linda na muntik na siyang mamatay. Sinabi ni Sebastian kay Linda na kailangan niyang gumawa ng ilang adjustment kung mananatili siyang hindi nakikita, kaya gumawa sila ng latex mask para makita si Sebastian habang naglalakad siya sa laboratorio. Gumawa si Linda ng hiwa para sa bibig at 2 butas para sa kanyang mga mata habang suot pa rin ang maskara. Sa mga sumunod na araw, desperadong sinusubukan ni Matt na malaman kung paano babaliktarin ang proseso nang hindi pinapatay si Sebastian. Pagkatapos ng 10 araw na pagiging invisible, nadismaya si Sebastian sa pagdaan sa ilang pagsusuri at pagiging nakakulong sa laboratorio. Isang gabi, nagpasya siyang lumabas nang si Carter na lang ang nagbabantay sa kanya sa laboratorio. Dahil hindi niya napigilan si Sebastian, agad na tinawagan ni Carter ang iba pang miyembro ng team para abisuhan sila tungkol sa pag-alis ni Sebastian. Habang nagmamaneho sa kalsada, nagpasya siyang pagtripan ang 2 bata sa isang sasakyan sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng kanyang mga walang lamang mga mata. Pag-uwi ni Sebastian, napansin niya ang kanyang kapitbahay sa kabilang gusali na nagpapalit ng damit. Nagpasya siyang samantalahin ang kanyang pagiging invisible at pumunta sa kasunod na gusali upang makita ng malapitan ang babae. Samantala, umalis sina Linda at Matt sa kanilang apartment upang bumalik sa laboratorio, at sinabi ng babae na maaaring nasa kahit saan siya. Ilang sandali pa, naliligo na ang babae nang biglang tumunog ang doorbell. Wala siyang nakitang tao sa pasilyo, ngunit tumunog itong muli kaya binuksan niya ang pinto at lumabas, na nagbigay ng sapat na espasyo para makapasok si Sebastian. Sinundan niya ito sa kwarto at tiningnan siya. Sinimulan niyang galawin ang salamin ng babae, na labis niya namang ikinatakot. Pagkatapos ay sinunggaban siya ni Sebastian at nilasalasahan siya. Samantala, hinahanap siya ni Linda sa kanyang apartment. Hindi nakalak ang pinto, kaya pumasok siya at nakitang iniwan niya ang maskara doon. Sa sandaling yun, iniwan ni Sebastian ang umiiyak niyang kapitbahay at nakitang nasa kanyang apartment si Linda. Naghintay siya hanggang sa umalis si Linda bago bumalik sa kanyang bahay. Samantala sa laboratorio, naghahanda na ang lahat para hanapin siya. Ilang sandali pa, biglang dumating si Sebastian at sinabi sa kanila na pumunta lang siya sa kanyang apartment para kumuha ng ilang gamit. Kinumpronta siya ni Linda, at tinanong siya ni Matt kung bakit pa niya kailangang lumabas sa publiko. Sinabi ni Sebastian na siya pa rin ang project leader at desisyon niya yun. Pinagbantaan siya ni Linda na ire-report siya sa committee kung aalis siyang muli sa laboratorio. Kinabukasan, habang nagsasagawa si Carter ng ilang physical test sa kanya, inamin ni Sebastian na nakipagpalakpakan siya sa isang babae habang nasa labas siya, at nagustuhan niya ito. Nang gabing yun, natutulog si Linda, nang tanggalin ni Sebastian ang kanyang mga kumot at sinimulang hubaran siya. Ilang sandali pa, biglang tumunog ang kanyang telepono at nagising siya mula sa bangungot. Ito ay si Matt, na sinabi sa kanya na sa tingin niya ay natagpuan na niya ang solusyon. Gayunpaman, nabigo ang proseso habang nasa isang simulation sa laboratorio, na nagdulot ng matinding galit kay Sebastian at umalis siya. Hinabol siya ni Linda at kinumpronta siya tungkol sa pagtrato niya kay Matt, na sinabing sinusubukan niya siyang ayusin. Tumugon si Sebastian na meron siyang isang talento na hindi niya magamit at kung nasa side niya si Linda, hahayaan niya siyang galugarin ang kanyang katawan. Nang gabing yun, kumuha si Sebastian ng isang electronic device sa lab at inilagay ito sa kamera sa loob ng kanyang silid, upang magpalabas ng video loop ng kanyang sarili na natutulog sa kama. Pagkatapos nito, nagpasya siyang bisitahin ang apartment ni Linda, para lang malaman na nakikipag-date siya kay Matt. Habang nagsisimula ng maglampungan sina Matt at Linda, binasag ni Sebastian ang bintana sa tabi ng kama, na ikinaantala nila. Tinawagan ni Linda ang lab upang alamin kung nakatakas na naman si Sebastian, ngunit sinabi ni Frank na nasa kama siya. Bumalik si Sebastian sa laboratorio, galit na galit at labis na nagseselos. Habang naglalakad sa pasilidad, nainis siya sa pagtahol ng invisible na aso, kaya hinawakan niya ito at inihampas sa mga dingding ng hawla hanggang sa mamatay ang hayop. Kinabukasan, kinumpronta ni Sarah si Sebastian tungkol sa patay na hayop, ngunit sumagot ang lalaki na natutulog siya nang mamatay ito. Yeah, all night?
I was asleep. A dog dying just like that? Are you accusing me of something? Matapos tingnan ang security footage, napagpasyahan nilang hindi kailanman umalis ng silid si Sebastian. Kinagabihan, habang nagtatrabaho si Linda sa bahay, bigla siyang natakot nang makarinig siya ng mga ingay sa buong silid, kaya tumakbo siya papunta sa laboratorio para tingnan kung naroon si Sebastian. Nakita ito ni Linda na nakahiga sa kama sa video monitor, ngunit wala siya sa silid nito. Narealize niya na nagpapalabas siya ng video loop ng kanyang sarili sa kama, kaya tinawagan niya ang lahat ng miyembro ng team para bumalik sa laboratorio. Tinanong ni Janice kung hahabulin nila siya, ngunit sa tingin ni Linda ay dapat na silang pumunta sa committee. Ngunit sa mga oras na yun, naroon si Sebastian at nakikinig siya sa kanilang usapan. Kalaunan, binisita ni Matt at Linda si Dr. Kramer upang i-report si Sebastian, ngunit lingid sa kaalaman nila, sinundan pala sila ni Sebastian doon. Pagkaalis nila, tumawag si Kramer sa telepono, ngunit putol na ang linya nito. Pagkatapos ay narinig niya ang pinto sa likuran at pumunta siya sa bakuran. Habang naninigarilyo, lumitaw si Sebastian mula sa usok, pagkatapos ay itinulak siya sa pool at nilunod siya. Tumawag si Dr. Kramer sa kanyang asawa para humingi ng tulong, ngunit pagdating niya sa pool, patay na si Dr. Kramer. Kinabukasan, bumalik si Linda sa laboratorio at tinakot siya ni Sebastian, na sinabi na magiging busy ang araw na yun. You don't love me anymore. Sinabi sa kanya ni Matt na nakabalik si Sebastian ng 3:00 ng umaga, at mula noon ay paikot-ikot na siya sa laboratorio. Sinubukan ni Linda na tawagan si Dr. Kramer, ngunit nalaman niya na nalunod ito sa pool noong nakaraang gabi. Sinubukan niyang tawagan ng isa pang miyembro ng Oversight Committee, ngunit biglang naputol ang linya ng telepono. Sinubukan ni Matt at Linda na umalis ng lab, ngunit hindi sila pinayagan ng security system na gumamit ng elevator. Hindi nagtagal, nalaman ng research team na inalis ang kanilang mga access code sa loob ng laboratorio. Habang hinahanap ng team si Sebastian, si Janice Walton, ang lab technician, ay nahuli habang kumukuha siya ng thermal goggles. Biglang sumulpot si Sebastian sa pinto at sinakal siya gamit ang IV line. Sumigaw siya, ngunit natabunan ng kanyang boses ng ingay ng mga hayop sa kanilang mga kulungan. Dahil patay na si Dr. Kramer, ginamit ni Linda ang intercom upang sabihin kay Sebastian na alam na ng komite ang kanyang ginawa. Gayunpaman, ibinunyag ni Sebastian na pinatay niya si Dr. Kramer noong nakaraang gabi bago pa niya masabi ang tungkol sa kanya. Hindi nagtagal, narealize ng team na nawawala si Janice. Gamit ang kanilang thermal goggles, natuklasan nila ang walang buhay niyang katawan sa loob ng isang locker. Nang makaisip ng ideya, hiniling ni Linda kay Frank na ibalik ang kanilang mga access code upang ma-activate nila ang mga motion detector. Nang makita nilang may gumagalaw sa mga pasilyo, sina Matt at Carter ay inarmasan ang kanilang sarili ng mga tranquilizer gun upang mahanap si Sebastian, habang ginagabayan sila ni Linda. Nakakita si Carter ng mga heat signature sa likod ng mga tubo, ngunit natuklasan ni Matt na ang init ay nagmumula sa vent. Habang hindi nakatingin si Matt, sinunggaban ni Sebastian si Carter habang nagtatago sa isang tubo sa kisame. Binaril siya ni Matt, ngunit hindi ito tumama at sa halip ay tinamaan ng tubo. Habang patuloy na nagpapaputok si Matt, ihinagis ni Sebastian si Carter patungo sa dingding, na pumutol sa isang pangunahing ugat at nagdulot ng matinding pagkawala ng dugo. Pagkatapos ay ginamit ni Sebastian ang init na nagmumula sa mga tubo, kaya nawalan ng silbi ang thermal goggles ni Matt. Matapos maubusan ng mga tranquilizer dart, kumuha si Matt ng isang fire extinguisher para gamitin laban kay Sebastian. Dahil sa usok mula sa fire extinguisher, nakita ni Matt si Sebastian, ngunit nahihirapan pa rin siyang tamaan siya. Pinabagsak ni Sebastian si Matt sa sahig gamit ang isang suntok at sipa, ngunit dumating si Linda sa tamang oras upang dalhin siya sa ligtas na lugar. Samantala, natagpuan ni Sarah at Frank si Carter. Iniwan ni Sarah si Frank at inutusan siyang lagyan ng presyon ng sugat nito, habang siya naman ay kukuha ng dugo para sa transfusion. Kumuha si Sarah ng mga pakete ng dugo mula sa laboratorio, ngunit bago pa siya makabalik kay Carter, ikinulong siya ni Sebastian, kaya't itinapon niya ang dugo sa buong sahig upang makita ang mga yapak ni Sebastian. Nagawa niyang lagyan ng dugo si Sebastian, ngunit nanakal siya ni Sebastian at binaril siya gamit ang tranquilizer gun. Nang hindi makontento sa pagkawala ng malay ni Sarah, binali ni Sebastian ang leeg ng babae, na agad niyang ikinamatay. Hindi nagtagal, namatay si Carter dahil sa matinding pagkawala ng dugo, habang hinihintay ni Frank na bumalik si Sarah.
Pagkatapos ay iniwan ni Frank ang bangkay ni Carter at sumama kina Matt at Linda upang hanapin si Sarah. Nang matuklasan nila ang bangkay ng kanilang kasamahan sa walk-in fridge, lumabas si Sebastian at sinaksak si Frank gamit ang isang crowbar. Pagkatapos ay sinaksak ni Sebastian si Matt gamit ang isang metal bar sa ibabang dibdib, at ikinulong siya at si Linda sa loob ng refrigerator. Kalaunan, bumalik si Sebastian sa kanyang silid upang isuot ang kanyang maskara at naghanda na sa paglabas ng laboratorio. Samantala, tinapala ni Linda ang sugat ni Matt gamit ang duct tape, at tumakas mula sa refrigerator gamit ang isang magnetized metal drawer handle. Pagkatapos ay kinalagkad niya si Matt palabas ng freezer at nagsindi ng apoy para painitan siya. Samantala, nag-ipon si Sebastian ng ilang kemikal para gumawa ng pampasabog para pasabugin ang laboratorio at pagtakpan ang kanyang mga krimen. Inilagay niya ang mga kemikal sa isang centrifuge at itinakda ang timer sa 5 minuto, bago nagtungo sa elevator. Ngunit pagdating niya sa elevator, pinigilan siya ni Linda at sinunog siya gamit ang flamethrower. Nag-slide siya pababa sa sahig para pigilan ang pagsara ng mga pinto, at nagpatuloy sa pag-shoot ng apoy kay Sebastian. Pagkatapos lumabas ng elevator, dahan-dahang tinanggal ni Sebastian ang kanyang mga nasunog na damit, dahilan para maging invisible muli siya. Ginamit ni Linda ang natitirang gasolina sa flamethrower para paganahin ang mga sprinkler. Sa kabila nito, nagawa pa rin siyang lapitan ni Sebastian at pinabagsak siya, ngunit sinagip siya ni Matt at pinatumba si Sebastian gamit ang isang crowbar. Habang papaalis na sila, sinubukan ni Sebastian na hampasin si Matt gamit ang crowbar, ngunit naiwasan siya ni Matt, dahilan para matamaan niya ang isang fuse box. Habang nakukuryente si Sebastian, bahagyang nakita ang kanyang katawan. Pagbalik sa lab, natuklasan ni Matt at Linda ang makeshift explosive na ginawa ni Sebastian, kaya tumakbo sila papunta sa elevator, umaasang makakaakyat sa hagdan palabas. Habang papaakyat sila, sumabog na ang bomba, at sa sobrang lakas nito, tumalsik ang elevator pa itaas, na tumama sa balikat ni Linda. Pagkatapos ay bumalik ang elevator pababa, ngunit huminto ito bago pa man ito tumama kay Matt. Habang nagsisimula silang umakyat muli sa hagdan, makikitang buhay pa si Sebastian at hinila niya si Linda pababa. Nahulog sina Linda at Sebastian sa elevator, na sa mga oras na yon ay nakasabit na lamang sa isang makapal na wire. Habang nagpupumilit si Linda na makawala, ninakawan siya ni Sebastian ng isang huling halik, at sinabi sa kanya na gaya lang ito ng dati. Habang naglalaplapan sila, hinawakan ni Linda ang kableng humahawak sa elevator, at ginamit ang kanyang paa upang idiskonekta ito. Kumapit si Linda sa wire habang pinapanood niya si Sebastian na bumagsak at namatay sa shaft ng elevator. Hindi nagtagal, lumabas sina Linda at Matt mula sa nasusunog na gusali habang nagmamadaling apulahin ng mga bumbero ang apoy, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.